lahat. Nabusog na ba kayo? Praise the Lord. At acknowledge natin yung kasama ko mga pari, si Father Arnold Baura, relative ko, no? Bago lang ako na kaalam, no? At si Father Ililod Tuhan. So, salamat Father sa pagsama namin sa ministering ito. At welcome. No, sana ay palagi kayo nandito para the people of God will enjoy the grace of the Lord through the sacrament of reconciliation po. At sino bang pinakamalayo na nandito? Saan? Wow, California! Negros Oriental. Kailan kayo dumating, Nay? Kagabi ba? So, galing pa kayo sa California? Wow! Nakaabot na ako sa California, ha? Hindi pa ako nakarating doon. Welcome sa Bohol. Kayo? Uy, Dubai! Nakarating na din. Nagpagamot. May sakit ka na, no? And that's good, no? And then, sana nakinig kayo sa catechism, no? The whole morning is catechism po. Bakit? Kailangan natin mapuno yung isipan natin sa katotohanan. Dahil yung dala ni Kristo, katotohanan at grasya lang. Kaya may mga pari, dahil only them can give you the grace through the sacraments. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yung sarili namin na hindi namin yung ibigay, wala kaming kapangyarihan. Ang ibibigay namin sa inyo, yung katotohanan na dala ng ating simbahan at yung grasya na dala ng sakramento, the sacrament of Christ. Pero focus tayo muna dito sa Ebanghelyo. Ang ganda ng Ebanghelyo. Ito yung sabi ni Saint Augustine, very inspiring. Sabi ni Saint Augustine, the Lord did not see in Matthew as a tax collector, but a future evangelist. Wow. Hindi tiningnan si Mateo as a sinner, as a corrupt tax collector. Hindi yun ang nakita ni Kristo sa kanya. Ang nakita ni Kristo sa kanya, the future evangelizer. The future evangelist. Saint Augustine reminds us that God sees beyond our sins. God sees beyond our failures. Amen? He sees what we can become through the grace of God. Wow! The potency in us, the potentials in us, what will become because of the grace we receive this very moment. Amen? Way santos nga way kagahapon, way makasasa nga way kaugmaon. No sinner without a future. No saint without a past. And no sinner without a future. Merong isang adik-adik nanguyab sa burikat. Alam nyo ba yung storya? No. Sabi ng adik-adik sa burikat, mababang lipad, no? Babaeng mababa ang lipad. Magdalena. Sabi ng adik-adik, alam mo, mahal kita. Di nagpa-cute din yung mababa ang lipad, no? Totoo. Totoo yun, mahal kita. Kahit sa ang simbahan pa tayo magpakasal. Proud na proud ako sa'yo. Sabi naman ng burikat, alam mo ba na may kahapon ako? No? Sagot naman ng adik-adik, huwag kang maglala. Wala naman akong kinabukasan.
Yun ang sagot ng adik-adik. No? Sabi ng adik-adik, huwag kang mag-alala, wala naman akong kinabukasan eh. Kung meron kang kahapon, ako din, walang kinabukasan. No? Hindi totoo yun. No saint without a past, and no sinner without a future. So, anong punto ni Saint Augustine? Yung grasya na natanggap mo ngayon, ang nakikita, grabe yung dulot sa tao na mamumuhay sa grasya. No? God sees you, your sins, not your failures, not our failures, not our sins, but our future. When we receive the grace in the sacrament. Wow. Pero minsan sa atin, dahil busy na tayo, wala natin kumpisal many times. How many years na? Last confession ko, Father, first communion pa yon. Ilang taon ka na? 60 years old na ako ngayon, Father. Just imagine, ang tagal na. Kaya nga, we are like the wife of Lot. We become pillar of salt. We are paralyzed. We are immobilized. Hindi tayo tumubo. Bakit? We focus on our sinfulness. We focus on our past. But the Lord sees Saint Mateo not as tax collector, not as a sinner, but a future evangelist. Wow. Hindi na niya tinignan yung kasalanan mo. Yung future mo in living the grace. Amen? So just imagine when all of our family members will go and embrace the grace of God in the sacrament. We become what the Lord desire for us. We become what the divine will, the divine plan for why you are here. What is the plan of God? Why you are here will be maximized, will be amplified. Amen? At yan ang katotohanan. Kung ma-stuck tayo sa ating mga hesitation, ating anxiety, ating depression, you are the pillar of salt. The demon will paralyze you because of that. I am unworthy. I am insignificant. I am a sinner. But the Lord, in the life of Saint Matthew, sabi ni Saint Augustine, never see him as a tax collector. Never see him as a corrupt official. Never see him as a publican. But sees him as a future evangelist. The grace of God will maximize your potentials. Wow. That's a reason why the saints will go regularly to the sacrament in order to enjoy the overflowing grace. Walang bayad po yun. Yung confession, walang bayad. Yung anointing mamaya, walang bayad. O nandito pa itong mga kapatid ko na pari, magpatulong ako mamaya for anointing para matapos tayo madali. No? And then, yung reception of the Holy Eucharist, wow! It is not just overflowing the grace, but we receive the source of grace. Sa mga may sakit ngayon, receive the Eucharist every day. It is the source of grace. Other sacraments, you receive the grace. But the Eucharist is greater than them. Receiving the source of your life. Wow. Kung alam ng mga Katoliko ito, kung alam ng nila ito, itong the hidden truth of our faith, they will leave everything every Sunday. And they will not allow na malate sila sa misa. Bakit malate kayo sa misa? Hindi nyo alam ito. Hindi nga kayo malate kung may artista.
Mga artista lalabas alas 10, nandun na kayo. Sa umaga pa. Kung nagsasakripisyo kayo sa artista na hindi galing yung buhay natin sa kanila, how much more sa Diyos? Galing sa Diyos yung buhay mo. Bakit man late ka sa misa? Ang misa, alas 12:45, for example, dadating ka, launa na. Nag-entrance song na, naliligo ka pa. Hindi naman yan tatakbo yung simbahan, Father. Totoo naman. Pero hindi mo alam. You have lack of appreciation sa misa. Bakit? You have no knowledge at all. That's the reason why binibigyan natin ng mataas na oras yung catechism, because knowledge is power. Amen? So the Lord sees Matthew not as a tax collector, but a future evangelist. In like manner, the Lord sees you not as a sinner, but a future evangelist, a future disciple, a future evangelizer of the truth of our faith. Amen. God is good all the time. Wow. Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? Ang yes kay question mark man. So ngayon, it is a series of catechism. Nandito na tayo sa demonic obsession. At itong aklat ni Father Chad Riverger, maganda po ito. Sabi niya, ang demonyo pala, aatake sa atin emotionally. Ito yung i-discuss ko sa inyo, no? And then the demonic principles behind this. Ready na kayo? Sabi niya, si Baldoche, in relation to demonic obsession, refers to unexplainable seizures of anger, depression, despair, and sentimental love. Una tayo sa anger. Bigla ka lang magalit without valid reason. Yan po. Yan po ang signs of demonic obsession. Sa pagising mo sa umaga, galit ka na! Without psychological, environmental causes. Nalulungkot ka na sa pagising mo lang. Depressed ka na. Sentimental love. Ano itong sentimental love? Obsessed ka sa lalaki. Obsessed ka sa babae kahit may asawa ka na. Yan pala is demonic obsession. Titingin ka pa rin sa puti nga paa. No? Ay, tanawa ng puti nga paa. Tanawa ang paa sa imong asawa. Bahala nagluod. Kaya makapalangit na. Unexplainable seizures of anger. Grabe yung hatred mo sa isang tao kahit walang ginawa sa'yo. It is a demonic. Grabe, no? Bias ka sa isang tao, sa mukha lang niya, galit ka na. Bakit nagagalit ako sa kanya? Unexplainable seizures of anger, depression, sentimental love. Many authors and exorcists have drawn attention to the fact that those who suffer from the diabolic obsession will experience drastic shifts and swings of their emotion. Ngayon natatawa. Mamaya, nakasimangot na. Isa lang yung kontra mo. Buong pamilya, kinontra mo na. Sino yung kontra mo? Isang tao lang. Buong mundo na yung kontra mo. The shift of mood or emotion. That is specifically in relationship to their sensitive appetites. Very sensitive.
Maliit lang yung hindi mo nagustuhan. Buong pamilya na, buong angkan na ang hindi mo papansinin. Uy, makarelate kayo? Grabe yung demonyo, no? Yung sensitive appetites. Mawala ka na dahil sa maliit na mistake lang sa asawa mo. Maliit na kasalanan sa maid mo. Nawala ka na. Kapila ba ka nakasulti nga? Ayaw pala big asin. Bugo ka. Yawa. Peste. Ayun. Maliit lang yung kasalanan ng ano mo. Drastic shifts and swings of their emotion. It is a demonic obsession. Hindi proportionate yung response mo sa kamalian ng environment natin, sa mga kasamahan natin. Nagkamali lang yung anak mo. Hindi lang pinakain yung aso mo. Nagalit ka na. You destroy your whole day, paulit-ulit. At dahil doon nag-iba ka na. The swing of moods, sensitive appetites, emotion. Since the sensitive appetites operate through a bodily organ, the demons can influence people emotionally with diabolic obsession. The emotional experiences tend to be above and beyond what the person would naturally experience. Father, hindi ako ganito. Meron akong pasyente, grabe kapag magalit. Muntik na niyang patayin yung kanyang anak. Muntik na niyang ihawin yung anak niya. Yan po ang demonic obsession. It is beyond and above natural experience. Di ba? Kung magagalit ka lang, normal naman magalit ka. Pero yung papatayin mo na yung anak mo. Di ba? It is a demonic obsession. As what was mentioned, the emotion in this attack are sudden. Biglaan lang. Nag-iinuman kayo. Nag-aaway, nakapatay ka. Wala kang plano, di ba? Kainuman mo yon. Bakit ko naman patayin yon? Kaibigan ko yon eh. Totoo na may demonyo. Amen? And so, the person will experience an instantaneous seizure of anger and sorrow and depression many times without any environmental cause. The person will simply wake up in the morning being angry and full of depression, sadness, loneliness. It is demonic obsession. Grabe, no? Inatake na tayo, hindi na natin alam. Muntik na kaming maghiwalay, Father, kanina dahil lang sa asin. Just imagine, ang liit. Pero grabe yung effect, impact sa maliit lang na conflict. Grabe, no? It is a demonic. So, dadaan yung demonyo sa ating mga body organs, sa ating natural flow, natural anger, natural depression. Dadaan sila. And then it will lead to preternatural emotion. It is beyond natural response. Because the demons are opportunist. Uy, opportunista dahil sila. They will not start in vacuum. And then, they will deceive you by relying, legitimate naman, yung drives ng response ko. Legitimate drives po ito, Father. Dahil normal naman magagalit ako, di ba? Dahil hindi ko nagustuhan yung ginawa ng mister ko. Normal naman, di ba? Pero, pwede niya, dun siya sasakay. No? At kakanta yung demonyo, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. May delikado pala. Masakyan tayo. Natural lang yon. Natural na galit, natural lang na depression.
Pero ang demonyo sasakay. Kakanta pa. Ano yung kakantahin ng demonyo? Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. And then, hindi mo na alam. Saan ka ba tugo? Ngayon, sabi din dito, since we know, sasakyan niya. Ano yung intention niya? To amplify and to increase the intensity of the person's emotional response in relation to a particular external event. Yung natural lang yung response mo, pero pwede ka niya sasakyan to amplify and to increase the intensity of the person's emotional response. Strong emotional response. Grabe na yung galit ko kanina, Father. Nawala na ako sa sarili ko. Yun. Di ba natural lang? Pero kung ma-amplify, ma-intensify, yun na po ang demonic obsession. Uy. Gusto ko na patayin yung asawa ko, Father. Yun. Bakit mong patay? Mahal mo yan eh. Di ba? It is beyond natural. It is called preternatural influence. Patuloy. Since we know the demons can affect the cogitative power, our thoughts, and therefore put a particular perspective or ratio on the image or phantasm in the imagination. Bibigyan ka ng bias. Yung isipan mo, bakit matagal na, bakit late na yung asawa mo umuwi? Baka meron na yung kapit. And then, nagalit ka na dahil dugay na uli imong asawa. Pero imong gi-accumulate yung galit mo. And then yung biases mo. Pwede yun sasakyan. Maraming mga beses na maliit lang ang simula, no? Pero malaki yung impact. Just imagine, isamin nyo yung mga away ninyo. Galing yun sa natural lang. Pero grabe na, nagsinuntukay na kayo. Just imagine how can you reconcile that you are fallen in love with one another, willing to die with one another. But now, you kill each other. Is it natural? No! It is beyond natural. Grabe yung demonyo. No? So ngayon, itong demonic principle, sabi naman ni Father Chad, itong libro ni Father Chad, very holistic po. Sabi niya, if there are no psychological and psychiatrical causes, it is a demonic. It is beyond reason. Ay, yung demonic, beyond reason, beyond natural experiences, beyond ordinary, it is called extraordinary influences of the evil spirits. The demonic principles, ito po. I-discuss ko po ito sa inyo para malalaman na natin yung dynamism of our enemy. Di ba may fight si Pacquiao? Anong ginawa ni Pacquiao ngayon? Inaaral niya yung kalaban niya, di ba? Ano yung weakness ng kalaban ko? So, aaralin natin. Ganun din sa spiritual warfare. Dapat alam natin yung kaaway natin. Ready na kayo? Matatakot na yung mga demonyo sa inyo. No? Bakit pariya to? Pakialamero. Sinabihan ko ng demonyo kahapon, pakialamero ka talaga. Sa lahat ng pari ko lang yung pinakapakialamero. Papatayin kita, sinuntok ako dito, uppercut pa. Hindi naman ako magboxing, bakit sinuntok mo ako? Because the demonic principles, they are extraordinary principle. Ano yung demonic principle? It is one of the nature, extraordinary, beyond natural. Take note ha. Ano yung prinsipyo ng demonyo? Prinsipyo nila, beyond natural. It is beyond natural. Maintindihan naman niyo yun, no? Beyond natural. It is a demonic principle. Their principles do not flow from their natural law. Rather, their principles are based upon their sin.
Oh. So, during exorcism, makilala ko na yung demonyo. Through interview and through question. Tell me your name. I am Satan. So, ang kasalanan ni Satan is hatred. Intensify your negative emotion. Their principles are based upon their sense and inclination or orientation resulting from that sin. So, yung mga ine-exercise natin, makilala ko na yung inclination and orientation ng demonyo kung magsasabi na sila sa kanilang pangalan. Kaya nga, yung question ng exorcist, tell me your name! So, makilala na namin siya. I am Satan. So, yung struggle ng buong pamilya sa babaeng ito, sa lalaking ito, na biktima ng demonyo, is all about hatred. So, maraming mga family members niya na nag-struggle sa hatred, revenge, anger, ganun. No? And then, dun tayo magsimula sa process. Kaya nga, hindi na, kung may mag-react kayo, hindi ko i-exercise agad. May may form na fill-upan para ma-guided po tayo. Okay? Dahil kapag magdigmaan na, alamin natin si Putin, anong capacity ni Putin, anong capacity ni Trump, no? Anong capacity, anong pangalan ng Chinese president, no? Ganon. So makilala natin sila, ang principles nila base sa kanilang orientation and inclination resulting from that sin. Okay? So may clue na ako. Mamaya, isi-share ko din yung bago nating pasyente from Zamboanga po. Mamaya, bago ako mag-anointing of the sick. Huwag kayong umuwi ng maaga. Dahil ang nagmamadali ay hindi na makauwi. Nagmamadali ba kayo? Gusto pala kayong makauwi, no? Huwag kayong malala, pauwiin namin kayo, no? Wala naman yung kwarto dito, no? The first and overriding principles of all principles that demons function, ano ba ito? Exaggeration. Diba? Extraordinary, exaggeration. I-exaggerate niya yung buhay mo. Okay? They are willing to allow a person to have exaggerated devotion. Example, kahit yung ating mga devotion, pwede niya i-exaggerate para maging self-righteous tayo. To certain elements of church teaching, saints, holy items, as long, anong reason niya sa exaggeration? As long as that devotion distracts them or detracts them from their proper worship and submission to God. Example, merong grupo dito, mag-gather sila, magro-rosaryo. Mas importante pa ang rosaryo kaysa misa. Yun. Wag na kayong pupunta doon. Meron din silang chapel, Father, eh. Lahat nga na nobinaryo sa mga santo. Kumplito sila, Father. Mas gusto ko sila doon. Exaggeration. Yung devotion mo kapag exaggerated na yan, wag na kayong bumalik doon. Because the demon will lead you to extraordinary devotion. Hindi ka naman monghe. May asawa ka. Bakit nandyan ka lang sa adoration chapel buong umaga hanggang gabi? Anong intindi mo sa sarili mo? Madre? Sana hindi ka na lang nag-asawa. Kita ninyo? Exaggeration. Ito yung example dito, mga kapatid. Pero hindi mo na ginawa yung natural mission mo na mag-alaga sa mga apo mo. Ngayon, Father,
Ako ngayon, Father, apostolic missionary na ako, Father. Bakit? Nag-aalaga na ako sa mga apo ko. Maganda yan. Yan yung natural mission mo. Oh. Wala ka ng time sa asawa mo. Nagsisilos na yung asawa mo sa pare. Sabi ng asawa mo, bakit lagi ka lang sa kumbento? Naibog ka sa pare! Na tinuod mo po ng uban. Yan po, exaggeration. Exaggeration na yung mga pagsilbi mo sa simbahan. Wala ka ng time. Hindi na moderation. Okay? Okay lang yung mungha ka. Kahit hindi ka kakain, nandun ka lang sa kwarto mo, okay lang yun. Wala ka namang asawa. Wala ka namang anak. Pero may anak ka. Bakit dito ka na natutulog sa kumbento? Delikado. Ano pa? In a secular sphere, dito tayo sa secular dimension, when the secular life succumbs to diabolic and excludes God. Bising-busy na ako pagka mayor, hindi ka na nagsamba. Hindi ka na nagro-rosaryo. Dahil mayor naman ako. Sekretary ako ni mayor. Nag-overtime ka lang lagi. Lagi ka lang nagbi-meeting. Wala ka ng rosary. Wala ka ng samba-samba. When you exclude God in your workplace, it is a diabolic obsession. Obsessed ka na sa trabaho mo. Hindi ka na magsamba dahil sa negosyo mo. Ang sayang naman. Marami akong ginansya ngayon. At dahil sa business mo, dahil sa trabaho mo, sa secular sphere, wala ka ng oras na magsamba. You exclude God in your day-to-day life activity. It is a demonic obsession. Father, hindi na kami makasamba dahil maniho pa ako ng driver ako sa habal-habal, Father. Kung hindi ako mag-duty, anong kakainin namin? Yung gano'n. It is a demonic obsession. You exclude God in your daily basis. Grabe, no? Kahit hindi ka possess, inaatake na tayo. Uy. Kung magro-rosaryo din, natutulog din. Kung magmimisa, natutulog pa rin. Ang sarap ng tulog mo. Demonic obsession pala yun. Kapag maghantak, kahit maghantak, o Jesbiya, hindi makatulog, nakalipat sa oras. Sa madyong, nakalipas. Demonic obsession yon. Hindi ka makatulog sa madyong, hindi ka makatulog sa hantak, hindi ka makatulog sa buwangan, o Jesbiya, kahit alas 5 ng maaga. Hindi ka pa rin natutulog. Ang lakas ng power mo. Uy, may demonyo na dyan. Hindi makatulog kapag harap yung San Miguel Bear. Hindi makatulog kung harap yung Pondador. Hindi makatulog kung harap yung Bahalina. Hanggang umaga pa. Pero parusaryuhin mo yan. Totoo, hindi. Demonic obsession yan. Yung prayer mo ay hindi na quality. Mas mataas pa yung oras mo sa Facebook mo. Kasali pala yun, Father. Yes! Hindi ka productive. Naubos yung oras mo sa cellphone mo. Naubos yung oras mo sa paglalaro mo. Burrito ko ito eh. Sobra na yung oras. Pero maliit lang yung oras nyo sa pagbabasa ng Biblia.
Busy. Di ba? Bibigyan natin ng sapat na oras yung importante sa atin. Pwede ba yon na hindi ka kakain sa buong araw? Pwede ba yon? Bakit magbigay kayo ng oras sa pagkain? Importante yon. Uy. Pero ang demonyo makes you busy. Anong kaulugan ng busy? Being under Satan's yoke. Pasensya na kayo ha. Oras na and then patuloy lang ko mag-share nito sa live ko para ma-widen pa yung horizon natin sa tunay natin na kaaway. Hindi yung katabi mo yung kaaway natin, demonyo. Amen? Hindi yung nasa harap ninyo ngayon ng kaaway ninyo. Demonyo. Amen? Hindi yung kapitbahay ninyo na inagaw yung lupa ninyo. Demonyo yung kaaway natin. Nasa likod ng lahat. Ng ating mga kasalanan. Siya po ang nag-inspire sa atin. Because His nature is to go against God. Our sins is going against God. Because He envied us. He envied us. Nainggit po yung demonyo sa atin. Alam nyo, inggit na inggit yung demonyo sa inyo ngayon. Because you live now in grace. Because you receive the grace of God in the sacrament. Amen? Mamatay ka sa inggit. Amen? Ano yung demonyo? Mamatay ka na sa inggit. Jawa ka na. And I hope you will enjoy by increasing our knowledge. Because we study not for school. We study for life. Amen? Mamatay na lang sa Father Darwin, hindi pa ako matatapos sa pag-aaral sa simbahan. Almost 2,000 years old ng simbahan. Yung lifespan ko ay hindi aabot ng 100. Hindi ko alam, aabot ba ako ng 50? Hindi ko alam. So we need to enjoy the truth of our faith. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? Amen? God is good? All the time? No, kinaraan ngayon ito bagay na. Doon na ako na binatanon na. Batanon ba mo? Sige. May God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Balik ka na ba? God is good! Hinay mo. Kabuhi man. Nagyaya raman. No? Butang ipog kinabuhi ko na ba? Alam po mo kasuko. No? Butang kinabuhi. God is good! All the time! Kana. No, bisag napugos ang uban na. And then you will continue to do deliverance to your house, to do deliverance to your family members, especially yung may sakit. And all together receive the sacrament of grace. It is enjoying His mercy. It is enjoying His love. Because all priests are healers. Amen? All priests are healers. Tell your priest, you are a healer, Father. Not because of you, because of Christ. Because you are in persona Christi. Ano yung pare? May tumawag sa akin, Father, tulungan mo kami. Oo, walang problema, tutulungan kita. Nandito ako sa ospital. Pupunta ka, Father? Hindi. Paano mo kami matulungan? Go to your priest. I will catechize you. I will give you the truth. And the truth is, all priests are persona Christi. Amen? When you receive the sacrament, you receive Jesus. And Jesus Himself is the one who administers the sacraments using the priest. Not the priest, but Jesus. When you go to your priest, you receive literally, sacramentally, Jesus. Bigyan natin papuri lahat ng kaparian sa buong mundo. Kaya nga, meron na tayong 23 seminarians tinutulungan ngayon. At kung gusto nyong tutulong, pwede kayo magbigay 20 pesos lang. Uy, 20 pesos lang.
Saan aabot yung 20 pesos mo? Marami. Yung pinadala ninyo sa online public account ko, ginagastos natin yan sa mga evangelizers. Pangalawa, evangelization. May sports and evangelization tayo. Pangatlo, sa vocation, yung mga gustong magpari. Dahil maraming mga gustong magpari pero walang financial support. Tayo na ang magpadala sa Europe dahil na-close na yung mga simbahan doon. So this generation, we will produce a lot of priests, sending them. We become a missionary. Yung 20 pesos mo, marami na tayong matulungan. At yung lalapit sa atin, dito lang sa Bohol, I will not say no. Gagamitin ko lang yung pangalan ko para sabay tayong magtulungan. At dami pa yung papasok sa seminaryo. More than 100 na po yung pumasok sa seminaryo. Pero ang problema, financial po. Umiyak yung lumapit sa atin. And then, sabi ko sa kanya, dalhin mo na yung gamit mo. And then, puntahan mo yung rector, si Monsignor Bungay. Hindi na yan makatanggi dahil dinalan mo na yung gamit mo. At totoo talaga, nakapasok. So, wala akong binifactor, brother. Huwag kang problema ng Panginoon yan. So, nabayaran na natin. Nakabayad dito 121,000 last month. This week, magbabayad naman ako. Pero problema ng Panginoon yun. Okay? Problema mo yun. Tinawag mo to eh. And then, nakapasok na siya. Grabe yung tuwan niya. Grabe yung siglan niya. Ang kulang lang sa atin, hindi tayo nagtutulungan eh. Hindi ba? We are one. So, kung meron ka, 20 pesos lang. Huwag mong 21 pesos, 20 lang. And then, may tinutulungan din yung ministry natin na Catholic school, muntik nang magsara every month. Nagpadala tayong 26,000 para masustain yung Catholic school. At ngayon, isang taon na na-sustain. Dahil sa 20 pesos ninyo. Wow. At dahil sa 20 pesos ninyo, malapit na matapos. Saan aabot yung 20 pesos mo? And then, when you give to the church, makita nyo yung live ko. Oh, may 20 pesos ako dyan. Dahil yan sa 20 pesos ko. Amen? I rely on the mercy of God and rely to the people of God. Not to the politicians. I don't rely to them. I rely to the people of God. Ang 20 pesos ninyo, saan aabot ang 20 pesos? Marami tayong matulungan. Amen? So mamaya, mag-anointing of senses ako, anointing of the sick ako sa inyo lahat. And then patuloy ako mag-exercise dito. At yung bagong kong pasyente, isi-share ko po ang encounter ko sa mga hiluan, no? Ipatakdan siyang, amang hilog, ipatakdan po siyang wak, wak, wak. Meron pala dun, Father? Meron! Dami na akong pasyente. Hindi na po yun unang beses, marami na po. No? Totoo pala wak, wak, Father? Totoo. Pero when you live in the life of grace, hindi na yung tatalab. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? So, palihog manindo.